At ang babaeng yan, sabi niya, itinuro si Roxanne, ay may kinalaman sa isang krimen na gusto kong i-report. Ipinakita niya ang mga ebidensyang nakatago sa kanyang cellphone, ang mga reseta, ang mga ulat mula sa Habang kinakausap ng mga pulis si Roxanne, na ngayon ay humahagulgol na hindi sa pagsisisi kundi sa pagkatalo, bumalik si Marco sa tabi ni Alena at Liam. Niyakap niya silang muli. Ang gulo ay humupa na. Ang mga tao ay nagsisimula ng magsialisan. Ang natira na lang ay silang tatlo sa gitna ng lahat. Tumingin si Marco kay Alena, ang mga mata nito ay puno ng lahat ng sakit at pagmamahal mula sa dalawang taong nawala. Ang lalaking buo na ang pagkatao, ngunit basag ang puso dahil sa mga nagawa niya, kahit hindi niya ito kagustuhan. Mapapatawad mo pa ba ako? Tanong nito, ang boses ay halos isang bulong, isang tanong na naglalaman ng bigat ng kanilang buong nakaraan at ng pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Ilang buwan ang lumipas. Ang maingay at magulong hangin ng Makati ay napalitan ng malinis at malamig na simoy ng Tagaytay. Ang tunog ng mga busina at sirena ay napalitan ng huni ng mga ibon at ng lagaslas ng mga dahon na tinatangay ng hangin. Para kay Alena, ang bawat paggising sa umaga ay hindi na isang paghahanda para sa isang laban, kundi isang paanyaya sa kapayapaan. Nakatayo siya sa veranda ng kanilang bagong bahay, isang bahay na simple, gawa sa kahoy at bato, na napapaligiran ng isang malawak na hardin. Mula roon, tanaw niya ang dalawang pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. Sa gitna ng hardin, nakaluhod si Marco sa lupa, ang dati mamahaling slacks ay napalitan ng kupas na pantalon, ang dating mamahaling leather shoes ay napalitan ng isang peres ng ordinaryong tsinelas. Ang mga kamay na dati pumipirma lang ng milyon-milyong kontrata ay ngayon, may mga bahid ng lupa. Okay, champ, ganito, narinig ni Alena ang masayang boses ni Marco. Dahan-dahan mo lang ilagay ang buto sa butas. Parang tinutulungan mo siyang matulog. Sa tabi niya, nakaluhod din si Liam, ginagaya ang bawat kilos ng kanyang ama. Maingat nitong inilagay ang isang maliit na buto ng sunflower sa lupa at tinabunan ito. Good job, sabi ni Marco, ginulo ang buhok ng anak. Araw-araw, didiligan natin yan. At balang araw, lalaki yan na mas matangkad pa sayo. Mas matangkad pa sayo, Daddy, tanong ni Liam, ang mga matay bilog sa pagkamangha. Tumawa si Marco, ang tawang dati naririnig lang ni Alena sa mga video. Anak, mas matangkad pa sa akin. Kasi aalagaan natin. Napangiti si Alena. Ito ang 2 taon niyang ipinagdasal. Hindi lang ang pagbabalik ng alaala ni Marco, kundi ang pagbabalik ng tunay na Marco, ang amang nararapat para sa kanyang anak. Matapos ang eskandalo, inayos ni Marco ang lahat sa kumpanya. Si Roxanne ay nahaharap sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Ipinagkatiwala ni Marco ang pamamahala ng kumpanya sa isang taong mapagkakatiwalaan at pinili nitong talikuran ang lahat para sa isang mas simpleng buhay. Para sa kanila. Pumasok si Alena sa kusina at nagtimpla ng malamig na juice. Lumabas siya dala ang isang tray na may 3 baso. Meron na po ang pampalamig para sa mga hardinero ko, sabi niya, inilapag ang tray sa isang maliit na mesa sa hardin. Napangiti si Marco nang makita siya. Tumayo ito at lumapit sa kanya, pinunasan muna ang maruming kamay sa pantalon bago siya yakapin. Salamat, mahal ko. Ang salitang mahal ko. Sa bawat pagbigkas ni Marco nyon, parang isang sugat sa puso ni Alena ang tuluyang naghihilom. Pinanood nila si Liam na masayang nagdidilig ng mga bagong tanim. Ang hapon ay payapa. Ang langit ay kulay kahel na. Lumapit si Marco sa likuran ni Alena at niyakap siya mula roon, isinandal ang baba nito sa kanyang balikat. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Naaalala mo ba, bulong ni Marco sa kanyang tainga, noong una tayong nag-date? Dinala kita sa isang garden na ganito rin. Sabi mo, pangarap mong magkaroon ng sarili mong hardin balang araw. Tumango si Alena, napapikit habang ninanamnam ang sandali. Naaalala nito. Naaalala na niya ang lahat. Patawad kung natagalan bago ko natupad, dagdag ni Marco, mas humigpit ang yakap. Pero pinapangako ko, Alena, hindi na ako aalis sa tabi ninyo. Hinding-hindi na. Humarap si Alena sa kanya at hinaplos ang kanyang pisngi. Tinitigan niya ang mga mata nito, mga matang hindi na blanko, hindi na nalilito. Mga matang puno ng pagmamahal, ng pagsisisi, at ng isang pangakong mas matatag pa sa anumang alaala.
Sa mga unang linggo matapos bumalik ang lahat, nandoon pa rin ang takot kay Alena. Paano kung panaginip lang ito? Paano kung magising siyang muli sa bangungot? Ngunit ipinakita ni Marco araw-araw, sa bawat kilos, sa bawat salita, na ito ay totoo. Ang pag-ibig nila, na sinubok ng paglimot at kasinungalingan, ay muling isinilang, mas matatag, mas dalisay. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay at sabay silang umupo sa isang bench. Pinapanood si Liam na naglalaro habang unti-unting lumulubog ang araw. Napagtanto ni Alena na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang pala isang alaala na nakatago sa isipan. Ang pag-ibig ay hindi lang mga matatamis na nakaraan. Ang pag-ibig ay isang desisyon. Isang desisyon na manatili kapag mas madali nang umalis. Isang desisyon na magtiwala kapag puno ng pagdududa ang mundo. Isang desisyon na bumangon at lumaban para sa isa't isa, araw-araw. Tumingin siya kay Marco, na nakatingin na rin pala sa kanya, isang ngiti ng purong kaligayahan ang nasa mga labi nito. Hinawakan nito ang kanyang kamay at hinalikan ito. At sa paglubog ng araw, alam ni Alena na ito na ang simula ng kanilang walang hanggan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Alena at Marco. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang araw ng pagtitiis ni Alena, sa pagkalito ni Marco, hanggang sa kanilang muling pagtatagpo, naramdaman ko ang inyong mga puso na kasamang tumibok, nagalit at umasa. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. May mga sandaling halos madurog ang puso ko para kay Alena, at may mga sandaling gusto kong sigawan si Marco. Ngunit sa bawat salitang aking isinusulat, isa lang ang aking pinanghahawakan, ang paniniwala na ang tunay na pag-ibig ay palaging hahanap ng paraan. Ang kwento ni na Alena at Marco ay isang paalala sa ating lahat na ang pag-ibig ay hindi lamang isang alaala ng nakaraan, ito ay isang desisyon na ginagawa natin araw-araw. Ito ay ang pagpili na manatili, magpatawad, at lumaban, kahit na ang buong mundo ay nagsasabing sumuko na. Sana, sa pagtatapos ng kanilang kwento, mayroong isang aral na mananatili sa inyong mga puso, isang aral ng pag-asa, ng katatagan, at ng walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig na naghihilom at nagbubuo muli. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Anong aral ang inyong natutunan? E-comment lamang sa ibaba. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Siguraduhin mong magiging perpekto ang lahat para sa amin ni Marco ngayong gabi, Alena. Walang dapat pumalpak. Ang malamig na utos ni Roxane ay tumago sa pandinig ni Alena na parang bubog. Napatango na lamang siya, isang halos hindi makitang paggalaw ng ulo, habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga labi. Opo, Ma'am Roxane. Masusunod po. 2 taon. 2 taon na ngayong araw. 2 taong pagtitiis, 2 taong pagpapanggap, 2 taong pagdarasal na sana ay isang masamang panaginip na lamang ang lahat. Ngunit sa tuwing maririnig niya ang boses ni Roxane na nag-uutos sa kanya, sa tuwing makikita niya ang anino ng pagmamay-ari sa mga mata nito, kapag binabanggit ang pangalan ni Marco, bumabalik si Alena sa masakit na katotohanan. Ito ang anibersaryo. Hindi anibersaryo ng kasal nila ni Marco, kundi anibersaryo ng araw kung kailan ninakaw sa kanya ang lahat. Ang araw ng aksidente. At ngayon, siya, si Alena Reyes Valderrama, ang tunay na asawa, ay inaatasan na maghanda ng isang romantikong hapunan para sa kanyang sariling kabiyak at sa babaeng umagaw dito. Tinalikuran niya ang dalawa at nagmamadaling pumasok sa pantry ng opisina, ang nag-iisang lugar kung saan maaari siyang makahinga kahit sandali. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang kanyang pitaka. Doon, sa likod ng isang lumang resibo, nakatago ang isang kupas na larawan. Ang larawan ng kasal nila. Nakangiti sila pareho sa litrato. Ang mga mata ni Marco ay kumikinang sa pagmamahal, ang mga braso nito ay mahigpit na nakayakap sa kanyang baywang na parabang ayaw na siyang pakawalan. Naalala pa ni Alena ang init ng araw na iyon, ang halimuyak ng mga puting rosas sa kanyang baukwet, at ang pangako na binitiwan nila sa harap ng dambana. Hanggang sa kamatayan. Isang butil ng luha ang pumatak sa plastik na takip ng larawan. Mabilis niya itong pinunasan. Hindi ito ang oras para umiyak. Hindi ito ang lugar. Sa loob ng 2 taon, natutunan niyang itago ang kanyang mga luha sa likod ng isang blankong ekspresyon,
ang kanyang sakit sa likod ng magalang na serbisyo ng isang mahusay na sekretarya. Isinara niya ang pitaka at huminga ng malalim. Kailangan niyang tapusin ang kanyang trabaho. Kailangan niyang maging perpekto. Para kay Marco. Kahit na para ito sa ikaliligaya ni Marco kasama ang ibang babae. Pagbalik niya sa executive lounge, naroon na si Roxanne, iniinspeksyon ang bawat detalye ng kanyang inihanda. Ang mesa ay nakahanda na, 2 porselanang plato, mga kubyertos na pilak na kumikinang, at 2 matataas na kopita ng alak. Sa gitna, isang simpleng florera na may iisang tangkay ng paboritong bulaklak ni Marco, isang stardill lily na siya mismo ang pumili at umayos. Liksat, ungol ni Roxanne, hinaplos ang gilid ng kopita. Okay na sana, pero parang may kulang. Tumingin ito sa kanya, may mapanuring ngiti sa mga labi. Ah, alam ko na. Ang wine. Alena, pakikuha mo nga sa minicellar, yung Chetu Margaux, 1,995. Yun ang paborito namin ni Marco. Bawat salita ay isang karayom. Alam na alam ni Alena na hindi iyon ang paborito ni Marco. Ang paborito ni Marco ay ang mas simpleng Cabernet Sauvignon na una niyang inihanda. Ang Chetu Margaux ay paborito ni Roxanne. Isang-isa pang paraan para ipakita kung sino na ang nasusunod, kung kaninong panlasa na ang mahalaga. Sige po, ma'am, sagot ni Alena, ang boses ay walang emosyon. Habang naglalakad siya patungo sa maliit na cellar, narinig niya ang mahinang pagtawa ni Roxanne. Isang tunog na gusto niyang takpan ng 2 palad ang kanyang mga tainga. Pagbalik niya dala ang bote ng alak, nakita niyang nakatayo na si Marco sa tabi ni Roxanne, ang kamay nito ay nakahawak sa baywang ng babae. Si Marco. Ang kanyang Marco. Nakasuot ito ng isang madilim na abong suit na lalong nagpapatingkad sa matipuno nitong pangangatawan. Ang buhok nito ay maayos na nakasuklay, ngunit may iilang hibla na naligaw sa noo nito, isang bagay na palagi niyang inaayos noon gamit ang kanyang mga daliri. Ngayon, ang kamay ni Roxanne ang gumawa niyon. Everything looks perfect, darling, sabi ni Marco kay Roxanne, ngunit ang mga mata nito ay napako sa mesa. May bahagyang pagkunot sa noo nito, na para bang may isang bagay na pamilyar, ngunit hindi niya matukoy. Hindi siya napansin ni Marco. Para sa kanya, si Alena ay hangin lamang, isang parte ng muebles ng opisina. Isang sekretarya. Miss Reyes. Of course, I made sure of it, malanding sagot ni Roxanne, bago bumaling sa kanya. Alena, you can go. Tapos na ang trabaho mo. Iyon na ang hudyat. Ang pagtataboy. Tumango si Alena at kinuha na ang kanyang bag habang papalakad siya palabas, narinig niya ang boses ni Marco. Salamat sa pag-aasikaso, Miss Reyes. Mahusay ang trabaho mo. Huminto siya at lumingon. Sa kanyang pagtataka, may inilabas si Marco mula sa wallet nito. 2 bughaw na papel. 2,000 piso. Iniaabot nito iyon sa kanya, na may maliit at magiliw na ngiti sa mga labi, ang ngiti ng isang amo na nasisiyahan sa serbisyo ng kanyang empleyado. Sa isang iglap, parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Alena. Ang 2 pirasong papel sa kamay ni Marco ay hindi lang pera. Simbolo iyon ng kanyang kasalukuyang katayuan. Isang bayad pinsala. Isang tip. Ang kamay na dati ihumahaplos sa kanyang buhok, ang kamay na isinuot ang singsing ng kanilang kasal sa kanyang daliri. Ang kamay na iyon ngayon ay nag-aabot sa kanya ng pera bilang bayad sa paghahanda niya ng hapunan para sa kanila ng bago nitong pag-ibig. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin, hindi ako katulong, Marco. Asawa mo ako. Ngunit walang lumabas na salita. Huwag na po, sir. Trabaho ko po ito, mahinang sabi niya, pinipilit na panatilihing matatag ang kanyang boses. Sige na, tanggapin mo na, sabi ni Marco, iginigit pa rin ang pera. You did a good job. You deserve it, see. Nakita ni Alena ang pagtaas ng kilay ni Roxanne mula sa gilid ng kanyang mga mata. Isang ngiting mapang-asar ang sumilay sa mga labi nito. Just take it, Alena, sabi ni Roxanne, ang boses ay nag-umapaw sa huwad na kabaitan. It's a bonus for your hard work. Huwag ka nang mahiya. Ang bawat salita ni Roxanne ay lalong nagbaon ng punyal sa kanyang puso. Wala na siyang pagpipilian. Ang pagtanggi pa ay magmumukhang pagsuway o pag-inarte.
Sa nanginginig na kamay, iniabot niya ang palad para tanggapin ang pera. Ang mga dulo ng daliri ni Marco ay bahagyang dumampi sa kanyang balat habang inilalagay nito ang mga lukot na papel sa kanyang palad. Parang kuryenteng dumaloy sa buo niyang katawan sa sandaling iyon. Ang init ng balat nito. Ang pamilyar na pakiramdam. Ang kamay na ito ang kamay na dati ihumahawak sa kanya kapag sila'y natutulog. Ito ang kamay na gumigising sa kanya tuwing umaga sa pamamagitan ng marahang haplos. Ngayon, ang kamay ding ito ang nag-abot sa kanya ng bayad. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na parabang napaso. Mahigpit niyang kinuyom ang pera sa loob ng kanyang palad, ang gilid ng papel ay tumutusok sa kanyang balat. Salamat po, sir, halos pabulong niyang sabi, at mabilis na tumalikod, hindi na makayanan pang tumingin sa kanila. Kailangan na niyang umalis, bago pa tuluyang bumigay ang kanyang mga tuhod. Bago pa bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Nakahakbang na siya ng 3 beses palayo, patungo sa pinto, nang isang boses ang muling pumigil sa kanya. Miss Reyes, sandali. Ang boses ni Marco. Ngunit iba ang tono. Hindi na ito ang boses ng isang amo. May bahid ito ng pag-aalinlangan ng pagtataka. Tumigil ang kanyang paghinga. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo pa rin si Marco, ngunit hindi na ito nakatingin kay Roxane. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kanya, malalim at seryoso. Ang noo nito ay bahagyang nakakunot na para bang may isang bagay itong pilit na inaalala. May problema ba, sir? Tanong ni Alena, ang puso niya ibiglang kumabog ng malakas sa kanyang dibdib. Isang maliit at hangal na pag-asa ang sumibol. Naglakad si Marco palapit sa kanya ng isang hakbang, hindi pinapansin ang pag-igting ng panga ni Roxane. Bawat hakbang ni Marco palapit ay isang dagundong sa kanyang dibdib, isang pagyanig sa pundasyon ng pagtitimpi na 2 taon niyang pinatatag. Huminto ito sa mismong tapat niya, napakalapit na kaya niyang amuyin ang pamilyar na pabango nito, isang halo ng mamahaling kolog, at ang sarili nitong amoy na kinamulatan niya sa loob ng maraming taon. Bahagyang napapikit si Marco, na para bang may isang bagay na sumasakit sa loob ng kanyang ulo. Ang pabango mo di. Sabi nito, halos pabulong. Pamilyar. Nanigas si Alena sa kanyang kinatatayuan. Ang pabango. Ang paborito niyang pabango na regalo pa nito sa kanya noong 3 nilang anibersaryo. Hindi niya ito pinalitan. Hindi niya kaya. Ito na lang ang isa sa mga iilang bagay na nag-uugnay sa kanya sa kanilang nakaraan. Muling nagtama ang kanilang mga mata. Ang pagkalito sa mukha ni Marco ay napalitan ng isang desperadong paghahanap. Miss Reyes, muling sabi nito, mas malinaw na ngayon, nagkita na ba tayo dati? Bago-bago ako dito sa kumpanya? Sa tanong na iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Alena. Ang hangal na pag-asa ay nag-alab. Naaalala niya ba? Mayroon ba siyang nararamdaman? Gusto niyang sumagot ng, Marco, asawa mo ako. Ako si Alena. Ngunit bago pa man makabuka ang kanyang bibig, sa gitna ng kanyang pananabik at pag-aalinlangan, iniangat ni Marco ang kamay nito at marahang hinawakan ang kanyang braso. Hindi iyon ang hawak ng isang amo. Iyon ay ang hawak ng isang taong ayaw kang paalisin, isang taong naghahanap ng kasagutan. Ang init mula sa palad nito ay gumapang sa kanyang balat, isang kuryenteng gumising sa bawat natutulog na pandama sa kanyang katawan. Marco, darling. Ang boses ni Roxane ay pumunit sa sandali, matalas at nagielo. Sabay silang napalingon ni Marco. Nakatayo si Roxane sa kanilang tabi, ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Ang ngiti ay wala na sa mukha nito. Ang tanging naroon ay isang madilim na ulap ng galit at pagbabanta. Ang mga mata nito ay parang mga punyal na nakatutok, hindi kay Marco, kundi sa kamay nitong nakahawak pa rin sa braso ni Alena. Doon, sa pagitan nilang tatlo, ang hangin ay biglang bumigat, puno ng selos at isang panganib na hindi pa pinapangalanan. Dahan-dahang binitiwan ni Marco ang kanyang braso, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling nakatitig sa kanya, puno ng mga tanong na alam ni Alena na hindi niya maaaring sagutin. Hindi pa. Ang pag-alis ni Alena Reyes ay nag-iwan ng isang kakaibang katahimikan sa loob ng executive lounge. Ang tensyon ay halos nahihipo, isang bigat sa hangin na naiwan ng kanyang biglaang paglisan at ng matalim na tingin ni Roxane. Dahan-dahang binitiwan ni Marco ang braso ni Alena, ngunit ang pakiramdam ng balat nito,
isang pamilyar na init, ay nanatili sa kanyang palad. Ano yon, Marco? Basag ni Roxanne sa katahimikan, ang boses ay kalmado na ngunit may bahid pa rin ng lamig. Bakit mo hinawakan ang sekretarya mo na para bang mayroon kayong something? Hinarap siya ni Marco, ang pagkalito ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Hindi ko alam, tapat niyang sagot. Mayroon lang kakaiba. Ang pabango niya. Parang matagal ko nang alam ang amoy na yon. Isang maikling tawa ang kumawala sa mga labi ni Roxanne. Lumapit ito sa kanya at marahang inayos ang kwelyo ng kanyang suit. Isang kilos na dapat sana inagpapakalma, ngunit sa halip ay nagdulot ng hindi maipaliwanag na inis kay Marco. Darling, malambing na sabi ni Roxanne, lahat ng bagay ay bago sa'yo. Baka naamoy mo lang ang pabango niya sa department store o sa elevator. Your mind is trying to make connections where there are none. Sabi ng doktor, normal lang yan. May punto si Roxanne. Laging may punto si Roxanne. Iyon ang sinasabi sa kanya ng kanyang isip. Ngunit ang kanyang puso, o kung ano man ang pakiramdam sa kanyang dibdib, ay nagsasabi ng iba. Hindi iyon isang ordinaryong amoy. Iyon ay isang amoy na naghatid ng isang alon ng emosyon, isang lungkot, isang pangungulila na hindi niya maintindihan. Pero ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Jeet ni Marco. Parang may gusto siyang sabihin. Ang ngiti ni Roxanne ay bahagyang kumupas. Marco, empleyado mo siya. Siyempre, titingin siya sa'yo ng may respeto. At siguro, kaunting awa. Alam ng lahat ang nangyari sa'yo. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Huwag mo nang isipin yon, okay? Ang mahalaga, narito ako. Narito tayo. Let's enjoy our night. Sinubukan ni Marco na ngumiti. Sinubukan niyang kalimutan ang babaeng iyon, si Miss Reyes. Ngunit habang kumakain sila ng hapunan na inihanda nito, habang umiinom sila ng alak na pinili nito, ang anino ni Elena Reyes ay nanatili sa sulok ng kanyang isipan. Kinagabihan, hindi siya mapakali sa kanyang pagtulog. Isang panaginip ang paulit-ulit na bumisita sa kanya. Nasa isang malawak na hardin siya, napapaligiran ng mga bulaklak na hindi niya mapangalanan. Ang sikat ng araw ay mainit sa kanyang balat. May isang babae doon, nakatalikod sa kanya, may mahabang buhok na itim na sumasayaw sa hangin. Dahan-dahan itong lumingon, isang matamis na ngiti ang nakapinta sa mga labi nito. Ang ngiting iyon parang tahanan. Ngunit sa tuwing susubukan niyang aninagin ang mukha nito, nagiging malabo ang lahat. Ang tanging naririnig niya ay isang malambing na tawa, isang tunog na nagdudulot ng kapayapaan sa kanyang magulong isipan. Inaabot niya ang kanyang kamay para hawakan ito, ngunit bago pa man magdikit ang kanilang mga balat, nagigising siya. Nagising si Marco na pawis, ang puso niya ay malakas na kumakabog. Napaupo siya sa kama, hinahabol ang kanyang hininga. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Roxanne, ang mukha ay payapa, walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa loob niya. Sino ang babae sa panaginip? At bakit sa tuwing nagigising siya, ang mukha na pumapasok sa isip niya ay ang mukha ng kanyang sekretarya? Si Elena Reyes. Kinabukasan sa opisina, sinubukan niyang iwasan ito. Nagkulong siya sa kanyang opisina, pilit na itinuon ang atensyon sa mga papeles at numero. Ngunit parang may sariling isip ang kanyang mga mata. Sa tuwing dumadaan si Elena sa labas ng salaming pader ng kanyang opisina, kusa itong sumusunod sa bawat galaw ng babae. Dumating ang oras ng board meeting. Nakaupo si Marco sa dulo ng mahabang mesa, habang si Elena naman ay tahimik na nakaupo sa isang sulok, handang itala ang lahat ng mapag-uusapan. For the next agenda, the quarterly projections for the Southern Luzon expansion. Panimula ng isa sa mga board member. Nagsimula ang talakayan. Pilit na nakikinig si Marco, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Naalala niya ang paghawak niya sa braso ni Elena. Ang kuryente. Ang pamilyar na pakiramdam. At ang matalim na tingin ni Roxanne, na ngayon ay nakaupo sa kanyang kanan, nakangiti ngunit may babala sa mga mata. We'll need the initial feasibility study for that. Nasaan na nga ba yung folder na iyon, sabi ng finance head, naghahanap sa kanyang mga gamit. Otomatikong napatingin si Marco sa direksyon ng kanyang sekretarya. Elena, pakidala ang blue folder sa ibabaw ng mesa ko. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig ng ganoon na lamang kadali, natural at walang pag-aalinlangan.
Tila iyon ang pangalang sanay na sanay siyang bigkasin. Biglang tumahimik ang buong silid. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya, pagkatapos ay kay Alena. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ng babae, ang bahagyang paglaki ng mga mata nito, ang sandaling pagbuka ng mga labi, bago ito mabilis na nakabawi at nagsuot ng propesyonal na maskara. Sir, tanong nito, ang boses ay bahagyang nanginginig. Naramdaman ni Marco ang marahang siko ni Roxanne sa kanyang tagiliran. Doon niya napagtanto ang kanyang sinabi. Miss Reyes. Dapat ay Miss Reyes. Sorry, mabilis niyang bawi. Miss Reyes. I meant Miss Reyes. Pakiabot ng folder. Medyo puyat lang siguro. Tumango si Alena, hindi tumitingin sa kanya, at mabilis na tumayo para kunin ang folder. Ngunit nakita ni Marco ang lahat. Ang panandali ang sakit na dumaan sa mga mata nito. Pagkatapos ng pulong, gulong-gulo si Marco na bumalik sa kanyang opisina. Bakit niya ito tinawag sa unang pangalan? At bakit parang iyon ang pinakatamang bagay na gawin? Napadaan ang kanyang tingin sa isang maliit na bookshelf sa sulok ng kanyang opisina, isang bagay na hindi niya pinapansin noon. May isang lumang libro doon nakasuksok sa pagitan ng mga business manual. Kinuha niya ito. Isang koleksyon ng mga tula. Binuklat niya ang mga pahina at isang bagay ang nahulog mula sa loob nito. Isang tuyong bulaklak. Isang stargirl lily na bahagya ng durog sa katagalan. Ang parehong bulaklak na nasa mesa kagabi. Dinampot niya ito. Habang hawak niya ang marupok na bulaklak, isang matinding lungkot ang biglang bumalot sa kanya. Isang pamilyar na kirot sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may isang mahalagang alaala na nakakabit sa bulaklak na iyon, isang alaalang hindi niya maabot. Darling. Napalingon si Marco. Si Roxanne, nakatayo sa may pinto, may dalang isang baso ng tubig. Ang ngiti nito ay puno ng pag-aalala. You look troubled. Masyado kayatang nag-iisip, sabi nito habang lumalapit. Here, uminom ka muna ng tubig. Nakita niya ang hawak ni Roxanne na isang maliit na bote ng T-vitamin supplements na palagi nitong pinapainom sa kanya. Binuksan nito ang isang kapsula at ibinuhos ang pulbo sa tubig, isang kilos na naging normal na ritual na nila. Para sa sakit ng ulo mo. And for your memory, sabi ng doktor. Inabot nito sa kanya ang baso. Si Marco, pagod na sa pag-iisip at sa mga katanungang walang sagot, ay walang alinlangan na tinanggap ito. Salamat, sabi niya at ininom ang lahat ng laman ng baso. Unti-unti, naramdaman niya ang epekto. Ang pumipintig na sakit sa kanyang sentido ay dahan-dahang nawala. Ang kumukulong pagkalito sa kanyang isipan ay humupa. Naging kalmado ang lahat. Ngunit kasabay ng pagkawala ng sakit ay ang pagkawala rin ng iba pang bagay. Ang pakiramdam ng pamilyaridad kay Alena. Ang kuryente sa kanyang hipo. Ang lungkot na dala ng tuyong bulaklak. Lahat ng iyon ay naglaho na para bang hindi kailanman umiral. Ang naiwan ay isang malamig at payapang kawalan. Isang blankong espasyo kung saan dapat naroon ang mga piraso ng kanyang kahapon. Ang mga salitang binitiwan ni Marco sa boardroom, ang pangalan niyang Alena, na lumabas sa bibig nito ng ganoon na lamang kadali, ay paulit-ulit na umalinggangwao sa isipan ni Alena buong araw. Para iyong isang awit na hindi niya mapatigil, isang halo ng matamis na musika at nakakaiyak na liriko. Sa isang sandali, naramdaman niya ang pag-asa, isang mainit na kislap sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit mabilis itong sinundan ng sakit nang makita niya ang pagkalito sa mukha ni Marco at ang mabilis nitong pagbawi. Aksidente lang yon. Nagkamali lang siya. Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili. Ngunit ang puso niya, ang traidor niyang puso, ay bumulong ng ibang kwento. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, mabilis niyang iniligpit ang kanyang mga gamit. Mayroon siyang isang mas mahalagang tungkulin, isang paalala kung bakit siya nagtitiis at lumalaban araw-araw. Ang presko ni Liam ay ilang kanto lang ang layo mula sa Valderrama Building. Habang naglalakad siya, ang bigat ng buong araw ay tila unti-unting nawawala, napapalitan ng pananabik. Si Liam ang kanyang santuwaryo, ang kanyang lakas. Natanaw niya agad ang 5 taong gulang na anak na nakaupo sa isang maliit na bench sa labas ng classroom, matyagang naghihintay. Ang buhok nito ay bahagyang magulo, ang uniforme ay may kaunting dumi ng putik,
ngunit ang mga mata nito ay kumikinang sa tuwa nang makita siya. "Mommy," sigaw nito at tumakbo para salubungin siya. Yumuko si Alena at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak, nilalanghap ang amoy ng pulbos at pawis, ang pinakamabangong pabango sa buong mundo. "Hello, you know love. How was school?" "It was great, Mommy. We painted today," masiglang sagot ni Liam, iwinawagayway ang isang papel na puno ng makukulay na guhit. "Look, I painted our family." Kinuha ni Alena ang papel. May 3 stick figures doon. Ang isa ay babae na may mahabang buhok, may nakasulat na Mommy. Ang isa ay isang maliit na batang lalaki, Liam. At ang pangatlo, isang matangkad na lalaki, Daddy. Isang kirot ang dumaan sa puso ni Alena. "It's beautiful, anak. Daddy will love this." "Kailan po uwi si Daddy, Mommy?" tanong ni Liam, ang boses ay puno ng inosenteng pag-asa. "He's been on his business trip for so long. I miss him." Iyon ang palusot na ginawa ni Alena. Isang kasinungalingan na araw-araw niyang pinagsisisihan, ngunit kailangan niyang panindigan. Paano mo ipapaliwanag sa isang 5 taong gulang na ang tatay niya ay buhay na buhay, pero hindi siya naaalala? Lumuhod si Alena para magpantay ang kanilang mga mata. Hinaplos niya ang pisngi ng anak. "Daddy is very busy, baby. He's working hard for us. But he loves you very, very much. Don't ever forget that, okay?" Tumango si Liam, ngunit nakita ni Alena ang bahagyang paglungkot sa mga mata nito. Bago pa man makapagsalita muli si Alena, may narinig silang malakas na tawanan mula sa kabilang kalsada. Napalingon sila. Sa isang bakanting lot na pinaplano para sa isang bagong kondominium, nakita ni Alena ang 2 pamilyar na tao. Si Marco at si Roxanne. Tinitingnan nila ang blueprint kasama ang ilang mga engineer. Napatayo si Alena, ang puso niya ibiglang kumabog. Huli na para magtago. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Liam. "Halika na, anak. Let's go home." Ngunit bago pa man sila makahakbang, natigilan si Liam. Ang mga mata nito ay nanlaki, nakatutok sa lalaking nakatayo sa kabilang kalsada. Kahit medyo malayo, ang tindig ni Marco ay hindi maipagkakaila. "Mommy look," bulong ni Liam, ang boses ay nanginginig sa pananabik. It's Daddy." "Anak, hindi." Pero huli na ang lahat. Sa isang iglap, bumitaw si Liam sa kanyang pagkakahawak at tumakbo. Mabilis. Walang pag-aalinlangan. Tumakbo ito patawid sa hindi gaanong abalang kalsada. Ang maliit nitong mga binti ay gumagalaw sa abot ng makakaya. "Liam," sigaw ni Alena, ang takot ay biglang pumalit sa pagkagulat. Narinig ni Marco ang sigaw. Napalingon ito, kasama si Roxanne at ang iba pa, sa direksyon ng tumatakbong bata. "Daddy," masayang sigaw ni Liam habang papalapit. Nagulat ang lahat. Si Roxanne ay natigilan, ang mukha ay nagpakita ng purong gulat at inis. Ang mga engineer ay nagtinginan, nagtataka. At si Marco ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang mga mata niya ay nakatutok sa papalapit na bata. Isang bata na may pamilyar na hugis ng mukha, pamilyar na mga mata, pamilyar na ngiti. Isang batang parang isang maliit na bersyon niya. Tumakbo si Alena, sinundan ang anak, ang puso niya inasa kanyang lalamunan. Ngunit si Liam ang unang nakarating. Huminto ito sa harap ni Marco, hinihingal ngunit nakangiti ng pagkalawak-lawak, at niyakap ang mga binti nito. "Daddy, you're home." Sandaling natigilan si Marco. Tumingin siya sa batang nakayakap sa kanyang mga binti, pagkatapos ay tumingin siya sa papalapit na si Alena, na may takot at pakiusap sa mga mata. "Darling, ano to?" bulong ni Roxanne, hinila ang braso ni Marco. "Baka nalito lang yung bata. Let's go." Sinubukan niyang hilahin si Marco paalis, ngunit hindi ito gumalaw. Sa halip, dahan-dahang yumuko si Marco. Inalis niya ang pagkakayakap ni Liam at lumuhod sa harap nito, para maging magkapantay ang kanilang mga mata. Tinitigan niya ang mukha ng bata, ang kanyang sariling mukha na nakatingin pabalik sa kanya mula sa isang nakaraang hindi niya maalala. Hindi niya nakilala ang bata. Ngunit sa ilalim ng pagkalito, may isang bagay na pumitik sa loob ng kanyang dibdib. Isang kakaibang kirot. Isang koneksyon na hindi kayang ipaliwanag ng lohika o ng amnesya.
Nakarating si Alena sa tabi nila, hinihingal. Liam. I'm so sorry, sir. Ma'am D. Hindi siya pinansin ni Marco. Ang buong atensyon nito ay nakay Liam. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumingin sa kanya, ang mga mata nito ay seryoso, nagtatanong, at puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Alena dati. Isang matinding pagkalito. Miss Reyes, sabi ni Marco, ang boses ay mababa at kontrolado, ngunit ramdam ni Alena ang panginginig sa ilalim nito. Sino ang batang ito? At bakit kamukhang-kamukha ko siya? Ang tanong ni Marco ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng kahulugan. Bakit kamukhang-kamukha ko siya? Ang mukha ni Alena Reyes ay namutla, ang mga mata nito ay napuno ng gulat at isang emosyon na hindi pa rin maintindihan ni Marco, isang halo ng sakit at takot. Nakita niya ang pagbuka ng mga labi nito, na para bang may 1,000 salitang gustong kumawala, ngunit walang lumabas na tunog. Bago pa man makasagot si Alena, isang tawa ang pumunit sa tensyonadong katahimikan. Isang tawang pilit at matinis. Oh, Marco, you're so funny, sabi ni Roxanne. Lumapit ito at inakbayan si Marco, na para bang inaangkin ito sa harap ng lahat. Huwag mong bigyan ng mali siya. Nagkataon lang yan. Tumingin si Marco kay Roxanne, ang pagkalito ay hindi nababawasan. Nagkataon? Roxanne, tingnan mo ang bata. Para kaming pinagbiyak na bunga. Ngumiti si Roxanne, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Actually, it's a running joke here sa neighborhood. Marami ang nakakapansin, sabi nito, ang boses ay puno ng kaswal na pagwawalang bahala. Pagkatapos ay lumingon ito kay Alena, ang tingin ay bumaba, puno ng huwad na awa. Si Miss Reyes isa sa mga junior staff natin sa kabilang department. Kawawa nga eh. Iniwan ng asawa. Itong anak niya, si Liam, tama ba? Palagi kang hinahanap dahil kamukha mo raw yung ama niyang walang kwenta. Bawat salita ni Roxanne ay tila isang perpektong paliwanag, isang lohikal na pagtatagni-tagni ng mga pangyayari. Ngunit habang tinitingnan ni Marco si Alena, nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga balikat nito. Nakita niya ang paraan ng pagyuko nito, na para bang dinadala nito ang bigat ng buong mundo. Ganoon na nga po, sir, halos pabulong na sabi ni Alena, hinawakan ang kamay ni Liam. Pasensya na po sa abala. Tumango ito bilang paggalang at mabilis na hinila ang anak palayo, hindi na muling lumingon. Pinanood sila ni Marco habang naglalakad palayo, ang mag-inang magkahawak kamay. Ang imahe nila, ang lungkot sa mga mata ni Alena, ang pag-asa sa mukha ni Liam, ay tila isang litratong nasunog sa kanyang isipan. Hindi niya ito maalis. Kahit na sinabi ng kanyang utak na tama si Roxanne, may isang bahagi sa kanya, isang malalim na bahagi, ang sumisigaw na mali ang lahat. Kinabukasan, ang imaheng iyon ay sumama sa kanya sa opisina. Pilit niyang iwinaksi, ngunit sa tuwing nakikita niya si Alena na tahimik na nagtatrabaho sa kanyang mesa, bumabalik ang lahat. Nagsimula siyang magmasid. Napansin niya ang mga bagay na hindi niya nakikita noon. Ang paraan ng pag-ayos nito ng kanyang buhok sa likod ng tainga kapag seryoso itong nagbabasa. Ang maliit na ngiti na sumisilay sa mga labi nito kapag tinitingnan ang picture frame sa kanyang mesa, isang larawan ni Liam. At higit sa lahat, napansin niya ang isang permanenteng lungkot sa mga mata nito, isang lungkot na tila laging naroon kahit na nakangiti ito. Isang hapon, habang papunta siya sa pantry para kumuha ng kape, narinig niya ang boses ni Alena. Nakatayo ito malapit sa bintana, kausap ang cellphone. Opo, baby, kakain si mommy on time, malambing niyang sabi. Promise. Don't worry, malapit na akong umuwi. I love you too, anak. Ang lambing sa boses nito, ang pagmamahal na bumabalot sa bawat salita, ay tila isang musika sa pandinig ni Marco. Huminto siya sa kanyang paglalakad, nagtago sa likod ng isang haligi, at pinakinggan ang usapan nila. Walang dahilan, ngunit ayaw niyang matapos pa ito. Sa sandaling iyon, hindi siya si Amy Valderrama, ang si. Siya ay isang lalaking nabibighani sa isang ina na kausap ang kanyang anak. Naramdaman niyang lumambot ang kanyang puso. Ang paghangang iyon ay mas lalo pang lumalim kinabukasan. Isang malaking problema ang sumalubong sa kanila, isang major investor ang biglang gustong mag-pull out dahil sa isang technical issue sa kontrata. Nagkagulo ang buong legal department.
Si Roxane ay galit na galit, sinisisi ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, si Alena ay nanatiling kalmado. Habang nagkakape ang lahat, tahimik siyang nag-scan ng mga lumang files sa computer. Pagkalipas ng isang oras, pumasok siya sa opisina ni Marco. "Sir, excuse me po," mahinahon niyang sabi. "I think I found a solution." Inilatag niya sa mesa ang isang lumang kasunduan mula sa isang nakaraang proyekto. May loophole po sa clause 7.2 ng contract nila. Kung gagamitin natin ang precedent na ito, hindi sila basta-basta makaka-pull out without facing a bigger penalty. We have the upper hand. Natigilan si Marco. Pinag-aralan niya ang dokumento. Tama si Alena. Isang solusyon na napakatalino at napakasimple, isang bagay na hindi nakita ng buong legal team niya. Tumingin siya sa kanya, hindi na bilang isang sekretarya lamang, kundi bilang isang kahangahangang babae. "This is brilliant, Miss Reyes," sabi niya, ang paghanga ay hindi maitago sa kanyang boses. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alena. "Trabaho ko lang po, sir." Dahil sa solusyong iyon, napilitan silang mag-overtime. Sila na lang dalawa ang naiwan sa opisina. Gabi na. Ang katahimikan sa paligid nila ay puno ng hindi nasasabing mga salita. Nag-order si Marco ng pagkain para sa kanila. Habang kumakain sila sa conference table, nagbahagi sila ng isang sandali ng kapayapaan. Walang Roxane. Walang mga engineer. Sila lang dalawa. "Salamat ulit kanina, Alena," sabi ni Marco, at sa pagkakataong ito, sinadya niyang gamitin ang unang pangalan niya. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata nito, ngunit hindi ito nag-react. Tumango lang ito. "You saved the company from a huge loss," dagdag niya. "Gagawin ko po ang lahat para sa kumpanyang ito, sir," sagot nito, ang mga mata ay nakatingin sa kinakain. "Bakit?" tanong ni Marco. "Bakit ganoon na lang ang loyalty mo sa Valderrama Group?" Tumingin ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang buong bigat ng lungkot sa mga mata nito. "Dahil marami po akong utang na loob dito. Marami pong alaala." Matapos ang trabaho, sabay silang naglakad papunta sa elevator. Habang inaayos nila ang mga huling dokumento sa isang folder, nagkasabay ang kanilang mga kamay sa pag-abot dito. Nagdikit ang kanilang mga balat. Isang malakas na kuryente ang gumapang mula sa dulo ng daliri ni Marco hanggang sa kanyang batok. Isang pamilyar na kuryente. Isang malakas na pagtibok ng puso. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, ngunit ganoon din ang ginawa ni Alena. Nagkatinginan sila. Sa mga mata ni Alena, nakita niya ang parehong gulat, ang parehong kuryente. Alam niya, sa sandaling iyon, na naramdaman din nito ang naramdaman niya. Isang bawal na koneksyon. Isang ipinagbabawal na pagtingin. Ang pinto ng elevator ay bumukas, ngunit wala sa kanila ang gumalaw. "Marco, darling, anong ginagawa ng sekretarya mo dito ng ganitong oras?" Ang boses ni Roxane ay biglang pumutok sa kanilang maliit na mundo. Nakatayo ito sa labas ng elevator, ang mga mata ay parang apoy na naglalakbay mula kay Marco patungo kay Alena at sa espasyo sa pagitan ng kanilang mga kamay. "Alena, hindi ba tapos na ang trabaho mo?" Tanong ulit ni Roxane, ang bawat salita ay may diin, isang malinaw na pagbabanta. Ang pagdating ni Roxane ay parang isang baldeng may yelong tubig na ibinuho sa nag-aalab na sandali. Agad na binawi ni Alena ang kanyang kamay, ang init ng balat ni Marco ay nanunuot pa rin sa kanya, isang alaala ng isang ipinagbabawal na koneksyon. "Nag-overtime lang po kami, Ma'am Roxane. Tinatapos po namin yung problema sa investor." Mahinahon niyang paliwanag, iniiwasan ang matalim na tingin ng babae. Ngumiti si Roxane, ngunit ang ngiti nito ay puno ng lason. "Overtime, huh? Well, tapos na ang overtime. You can go now, Alena. Ako na ang bahala kay Marco. Malinaw ang mensahe, layuan mo siya." "Akin siya." Tumango si Alena, kinuha ang kanyang bag at naglakad palayo ng hindi lumilingon. Ngunit sa kanyang likuran, narinig niya ang boses ni Roxane. "At Alena, dagdag nito, mas malamig ngayon, simula bukas, gusto kong ikaw ang personal na nagtitimpla ng kape para sa buong executive floor." "Maliwanag?" Huminto si Alena sa kanyang paglalakad. Hindi iyon parte ng trabaho niya. Isa iyong malinaw na pagpapahiya, isang paraan para ipaalala sa kanya kung nasaan ang kanyang lugar.
Ngunit wala siyang magawa. Opo, ma'am, sagot niya at nagpatuloy sa paglakad. Ang bawat hakbang ay pabigat ng pabigat. Kinabukasan, at sa mga sumunod na araw, naging mas malala ang lahat. Ang bawat utos ni Roxane ay may kasamang patutsada. Bawat kilos niya ay binabantayan. Naramdaman ni Alena ang unti-unting pagsikip ng kanyang mundo. Ang opisina, na dati kanyang kanlungan ng pag-asa, ay nagiging isang kulungan ng pagdurusa. Ang tanging nagpapagaan sa kanyang loob ay ang mga sandaling nakikita niya si Marco. Ang mga palihim na sulyap nito. Ang mga maliliit na ngiti na para sa kanya lang. Alam niyang mali, alam niyang delikado, ngunit ang atensyon na iyon mula kay Marco ay parang hangin sa isang taong nalulunod. Pinanghahawakan niya iyon, kahit alam niyang ito rin ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Isang linggo ang lumipas, kinailangan nilang pumunta sa isang business trip sa isang resort sa Batangas para i-finalize ang isang deal. Sila lang dalawa ni Marco. Sinubukan ni Roxane na sumama, ngunit ito ay isang closed door meeting na para lang sa mga ekotibo. Bago sila umalis, kitang-kita ni Alena ang babala sa mga mata ni Roxane. Naging maayos ang pulong. Ang galing ni Marco sa negosyo ay hindi pa rin kumukupas. Habang pinapanood niya itong magsalita ng may kumpiyansa, hindi maiwasan ni Alena na makaramdam ng pagmamalaki. Ito ang asawa ko. Pauwi na sila nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang langit ay nagdilim at ang hangin ay malakas na humahampas sa mga puno. Sa gitna ng kawalan, habang binabagtas nila ang isang liblib na daan, biglang umubo ang makina ng sasakyan at namatay. Damn it, mura ni Marco habang paulit-ulit na sinusubukang i-start ang sasakyan, ngunit wala ng reaksyon. Nasa gitna sila ng kawalan. Malakas ang ulan. At wala silang signal sa cellphone. May nakita akong isang maliit na kanina, mga 1 kilometro mula rito, sabi ni Alena. Kailangan nating lakarin. Walang pagpipilian, lumabas sila ng sasakyan. Agad silang binasa ng ulan. Sa isang iglap, kinuha ni Marco ang kanyang suit jacket at ipinantakip ito sa ulo ni Alena, hindi alintana na siya mismo ay nababasa na ng husto. Sir, kayo poti. Huwag mo na akong alalahanin, sabi ni Marco, hinawakan ang braso ni Alena para gabayan. Let's go. Ang kilos na iyon, ang simpleng pag-aalala, ay nagpainit sa puso ni Alena sa kabila ng lamig ng ulan. Pagdating nila sa inn, basang-basa sila at nanginginig sa ginaw. Isa lang ang available na kwarto. Isang maliit na kwarto na may isang kama, isang maliit na mesa, at isang banyong lumana. Habang nagpupuna si Marco, napansin niyang nanginginig si Alena. Sinalat niya ang noo nito. Mainit ka. Nilalagnat ka. Ang pag-aalala sa boses nito ay totoo. Hindi iyon ang boses ng isang amo, kundi ng isang taong nag-aalala ng tunay. Inalagaan siya ni Marco. Pinunasan nito ng maligamam na tuwalya ang kanyang noo at mga braso. Pinilit siyang uminom ng gamot. Nakahiga si Alena sa kama, habang si Marco ay nakaupo sa isang silya sa tabi niya. Ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na lampshade. Ang tunog lang na maririnig ay ang patak ng ulan sa bubong. Salamat, sir, sabi ni Alena, ang boses ay paos. Marco, pagtatama nito, ang boses ay malumanay. Call me Marco. At least for tonight. Tumingin si Alena sa kanya. Sa dilim, ang mga mata ni Marco ay tila mas malalim, mas puno ng emosyon. Hindi ko maintindihan, Alena, bulong ni Marco, lumapit ito at umupo sa gilid ng kama. Sa tuwing kasama kita, parang may isang bagay na tama. Parang umuuwi ako sa isang lugar na hindi ko na matandaan. Ang puso ni Alena ay kumabog ng napakabilis. Ito na ba? Ito na ba ang sandaling hinihintay niya? Sa tuwing nakikita kita, lalo na kapag kasama mo si Liam, may nararamdaman akong kirot dito, sabi nito, itinuturo ang kanyang dibdib. Isang kirot na hindi kayang ipaliwanag ng amnesya. Unti-unti, dahan-dahan, inilapit ni Marco ang kanyang mukha sa mukha ni Alena. Nakikita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito, ang parehong pag-aalinlangan na nararamdaman niya. Ngunit mayroon ding isang hindi mapigilang pang-aakit, isang puwersang humihila sa kanila papalapit sa isa't isa. Ang kanyang hininga ay mainit sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay mula sa kanyang mga mata patungo sa kanyang mga labi.
Ang buong mundo ni Alena ay umikot at huminto sa sandaling iyon. Ang ulan sa labas, ang trabaho, si Roxanne, lahat ay naglaho. Ang tanging naroon ay si Marco. Ang kanyang Marco. At pagkatapos, dumampi ang mga labi nito sa kanya. Malambot. Marahan. Puno ng pag-aalinlangan sa simula na para bang nagtatanong ng pahintulot. At si Alena, sa kabila ng lahat ng babala sa kanyang isipan, ay hindi napigilang tumugon. Isang halos hindi maramdamang paggalaw ng kanyang mga labi. Iyon lang ang kailangan ni Marco. Ang halik ay lumalim, nag-aapoy sa isang damdaming matagal ng kinikimkim. Ang kamay nito ay marahang humaplos sa kanyang pisngi, pagkatapos ay sa kanyang batok, hinila siya papalapit. Ang bawat haplos, bawat pagdampi, ay isang alaalang gumigising. Ito ang halik na hinahanap-hanap niya sa loob ng 2 taon. Ito ang tahanan. Ngunit kasabay ng matamis na pakiramdam ay ang paggising din ng katotohanan. Si Marco, ang lalaking humahalik sa kanya ngayon, ay hindi naaalala kung sino siya. Para sa kanya, si Alena ay ang kanyang sekretarya. At mayroon siyang nobya. Si Roxanne. Ang halik na ito, gaano man katotoo ang pakiramdam, ay mali. Sa isang iglap ng katinuan, tinipon ni Alena ang lahat ng kanyang lakas. Ang mga kamay niya ay umakyat sa dibdib ni Marco at marahan, ngunit may diin, siyang itinulak palayo. Natigilan si Marco. Ang pagnanasa sa kanyang mga mata ay napalitan ng gulat at sakit. Sir, sabi ni Alena, ang boses ay nanginginig, basag sa emosyon. Tumayo siya mula sa kama, lumayo ng ilang hakbang. Hindi po tama to, may nobya po kayo. Ang bawat salita ay parang asido sa kanyang dila, nagsusunog sa kanyang lalamunan. Ang sabihing di may nobya po kayo, sa sarili niyang asawa, ay ang pinakamasakit na bagay na kanyang nagawa. Alena D. Sinubukan ni Marco na lumapit, ngunit umiling si Alena, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Patawad po, sir, sabi niya. Hindi na niya ito hinintay pang makasagot. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng kwarto at tumakbo palabas, pabalik sa malamig at malakas na buhos ng ulan, tinatakbuhan hindi si Marco, kundi ang sakit ng isang halik na perpekto, ngunit wala sa tamang panahon. Naiwan si Marco sa loob ng maliit na kwarto, nakatayo at tulala, ang lasa ng labi ni Alena at ang lamig ng pagtanggi nito ay parehong nakatatak sa kanyang isipan. Ang pagtakbo nito palayo, pabalik sa ulan, ay mas malakas pa sa sampal. Sinaktan niya ito. At sinaktan din nito siya. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang katotohanang alam niyang tama si Alena. Ang biyahe pabalik sa Maynila kinabukasan ay binalot ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan. Si Alena ay nakaupo sa passenger seat, nakatingin lamang sa bintana, ang mukha ay blanko, ngunit ramdam ni Marco ang pader na itinayo nito sa pagitan nila. Walang mga salita. Walang mga sulyap. Tanging ang ugong ng makina at ang hindi masabing bigat sa kanilang mga dibdib. Pagdating sa opisina, ang distansya ay lalo pang lumaki. Naging mas formal si Alena, mas mahusay, mas mailap. Bawat teaser na binibigkas nito ay parang isang paalala ng kanilang mga limitasyon. Sinubukan ni Marco na kausapin ito, na humingi ng tawad, ngunit palagi itong may dahilan para umiwas. At habang lumalayo si Alena, mas lalo lamang siyang hinahanap ni Marco. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na isa lamang iyong pagkakamali, isang kahinaan na dulot ng ulan at ng alak. Ngunit hindi niya maloko ang kanyang puso. Ang halik na iyon ay gumising sa isang bagay sa loob niya, isang bagay na mas malakas pa sa kanyang amnesya. Hindi niya lang ito basta gusto, kailangan niya siya. Ang pakiramdam ng kapayapaan kapag kasama niya ito, ang pagkabuo na nararamdaman niya sa tuwing nakikita niya itong ngumiti, ang mga iyon ay hindi maikakaila. Ang kanyang pagbabalik loob kay Roxanne ay naging isang obligasyon. Ang mga ngiti nito, ang mga yakap, ang mga halik, lahat ay parang peke, isang pag-arte na kailangan niyang gampanan. At si Roxanne, sa kanyang talas, ay nakaramdam nito. Isang gabi, habang nag-iisa si Roxanne sa kanilang penthouse, tinitingnan ang isang larawan nila ni Marco na masayang magkayakap, isang malamig na determinasyon ang pumuno sa kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero. Hello, sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. It's me, sabi ni Roxanne, ang boses ay matigas. May trabaho ako para sa'yo. I want you to follow someone. Sino?
Ang pangalan niya ay Alena Reyes. Sekretarya ni Marco sa opisina. Gusto kong malaman ang lahat. Kung saan siya nakatira, kung sino ang mga kasama niya, bawat galaw niya. At gusto ko ng litrato. Maliwanag. Maliwanag, ma'am. Magastos to. Don't care about the cost, sagot ni Roxanne, ang mga mata ay nakatitig sa ngiti ni Marco sa larawan. Just get it done. Ilang araw ang lumipas. Gabi na nang umuwi si Marco sa penthouse, pagod mula sa maghapong pag-iisip kung paano niya kakausapin si Alena. Naabutan niya si Roxanne na nakaupo sa sofa, umiinom ng alak, ang mukha ay madilim. Ang buong silid ay malamig. We need to talk, sabi nito, hindi tumitingin sa kanya. Umupo si Marco sa tapat niya, kinakabahan. About what? Hindi sumagot si Roxanne. Sa halip, kinuha nito ang isang brown envelope sa lamesa at inihagis ito sa kanyang harapan. Kumalat ang laman nito, isang serye ng mga litrato. Nanlamig si Marco. Ang mga litrato. Ang business trip nila ni Alena. May litrato ng pagdating nila sa resort, magkatabi. May litrato na tinatakpan niya ng jacket si Alena mula sa ulan, ang katawan nila ay magkalapit. May litrato ng pagpasok nila sa iisang inn, basang-basa at magkasama. Walang litrato ng halik, ngunit hindi na iyon kailangan. Ang mga imahe ay sapat na para magpinta ng isang kwento ng pagtataksil. Ano to, Marco? Tanong ni Roxanne, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Anong ginawa niyo doon? The two of you, alone. Huwag mo akong sasagutin ng trabaho lang dahil alam kong hindi. Roxanne, nasiraan kami ng kotse. Malakas ang ulan. Wala kaming choice, paliwanag ni Marco, ngunit kahit sa sarili niyang pandinig, ang kanyang mga salita ay mahina. Biglang tumayo si Roxanne, ang mga mata ay nag-aapoy na. Choice? Palagi kang may choice, Marco. At pinili mo siya. That's not true. Huwag kang magsinungaling sa akin, sigaw ni Roxanne, at sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang isang galit sa mga mata nito na hindi pa niya nakikita dati, isang galit na nakakatakot. Biglang bumagsak ang mga luha sa mga mata nito, ngunit ang mga luha ay hindi luha ng kalungkutan, kundi ng puot. Minahal kita, Marco, humagulgol ito, biglang nagbago ang tono, naging isang kaawa-awang biktima. Inalagaan kita. 2 taon. Binuo kita ulit mula sa wala. At ito ang igaganti mo sa akin. Ipagpapalit mo ako sa isang hamak na sekretarya na sinasamantala ang kahinaan mo. Ang bawat salita ay tumama kay Marco na parang suntok. Ang pagkakasala ay bumalot sa kanya. Totoo. Utang niya ang lahat kay Roxanne. At pinagtaksilan niya ito. Kahit hindi niya maalala ang nakaraan, alam niyang mali ang ginawa niya. Roxanne, I'm sorry, T. Lumapit ito sa kanya, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Hinawakan nito ang kanyang mukha. Kung nagsisisi ka talaga, bulong nito, ang boses ay basag, kung may natitira pa diyang pagmamahal para sa akin patunayan mo. Tumingin si Marco sa mga mata nito, naghihintay. Ayoko nang makita ang pagmumukha niya, sabi ni Roxanne, ang pait ay bumalik sa kanyang boses. Kung talagang mahal mo ako, Marco, patunayan mo. Tanggalin mo siya sa kumpanya. Paalisin mo si Alena Reyes sa buhay natin. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng biyahe sa Batangas ay isang ehersisyo sa pagpipigil. Bawat umaga, isinusuot ni Alena ang kanyang uniforme at ang kanyang maskara ng profesionalismo. Pumapasok siya sa opisina, tinitimpla ang kape ng lahat tulad ng utos ni Roxanne, at ginagawa ang kanyang trabaho ng may kahusayan habang ang puso niya ay unti-unting naduduro. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pag-iwas kay Marco. Naramdaman niya ang mga mata nito sa kanya, mga sulyap na puno ng pagtatanong, ng pagsisisi, ng isang bagay na hindi niya mapangalanan. Ngunit pinilit niyang huwag itong pansinin. Ang bawat pagtingin nito ay isang paalala ng halik na iyon, isang perpektong sandali na naging mitsa ng kanyang kasalukuyang paghihirap. Isang Martes ng hapon, habang abala si Alena sa pag-aayos ng schedule ni Marco, 2 unipormadong security personnel ang huminto sa harap ng kanyang mesa. Miss Alena Reyes, tanong ng isa, ang boses ay formal at walang emosyon. Napatingala si Alena, kasama ang ilang katrabaho na napahinto rin sa kanilang ginagawa. Opo, bakit po?
Pinapatawag po kayo sa main conference room. Ngayon din po. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Alena. Ang paraan ng pagkakasabi nito, ang seryosong mukha ng mga gwardiya, mayroong mali. Sobrang mali. Message po. Susunod po ako, sabi niya, pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Habang naglalakad siya patungo sa conference room, ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Ang bawat bulungan mula sa mga nadadaanan niyang cubicle ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang likod. Pagbukas niya ng pinto, ang eksenang bumungad sa kanya ay tila kinuha sa isang masamang panaginip. Sa mahabang mesa, nakaupo ang ilang miyembro ng board. Sa kanang kamay ni Marco ay nakaupo si Roxanne. Ang mukha nito ay nagpapakita ng malungkot na pag-aalala, isang perpektong pag-arte. At sa gitna, sa dulo ng mesa, nakaupo si Marco. Ang mukha nito ay seryoso, ang mga panga ay nag-igting, at ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na hindi mabasa ni Alena. Miss Reyes, please have a seat, sabi ni Marco, ang boses ay formal, malamig. Umupo si Alena sa nag-iisang bakanting upuan sa kabilang dulo ng mesa, pakiramdam niya nasa isang paglilitis siya kung saan siya na ang napatawa ng sentensya bago pa man magsimula ang lahat. Mayroon tayong isang seryosong problema, panimula ni Marco. Ang confidential proposal para sa Visayas Expansion Project ay na-leak sa ating pinakamalaking kakumpetensya. Nanlamig si Alena. Iyon ang proyektong pinaghirapan niya kasama si Marco. Nag-imbestiga kami, pagpapatuloy ni Roxanne, inilalatag ang isang folder sa mesa. At lahat ng ebidensya ay nakaturo sa iyo. Binuklat ni Roxanne ang folder. May mga printout doon ng mga email na mukhang galing sa computer ni Alena, ipinapadala sa isang peking email address. Mayroon ding mga access logs na nagpapakita na ang kanyang computer ang huling gumamit ng file bago ito kumalat. Hindi ko po ginawa yan, sabi ni Alena, ang boses ay nanginginig. Hindi ko po kayang gawin yan. Tumingin siya kay Marco, ang mga mata ay nagmamakaawa. Sir, maniwala po kayo sa akin. Nakita niya ang digmaan sa mga mata ni Marco. Ang isang bahagi nito ay gustong maniwala, nakikita niya iyon. Ngunit ang ebidensya ay napakalakas at ang presyon mula sa board ay mabigat. Miss Reyes, paano mo ipapaliwanag ito? Tanong ng isang board member, itinuturo ang mga papel. Ang computer mo, ang account mo. Walang ibang ebidensya. Hindi ko po alam. Isa itong setup, desperadong sabi ni Alena. Tumingin siya kay Roxanne at nakita niya ito, isang halos hindi mapansing pag-angat ng sulok ng bibig ni Roxanne, isang maliit, ngunit napakalinaw ng ngiti ng tagumpay. Sir Marco. Muling pakiusap ni Alena, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Kilala mo ako kahit na hindi mo ako naaalala, alam mong hindi ko magagawa to. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Marco. Nakita ni Alena ang paglambot ng kanyang ekspresyon. Ngunit tumikim si Roxanne, isang banayad na tunog na bumasag sa sandali. Marco, we have to do what's right for the company, sabi ni Roxanne, ang boses ay malungkot ngunit matatag. We can't let personal feelings get in the way. Ang personal feelings. Iyon ang pinal na suntok. Tumingin si Marco sa board, pagkatapos ay kay Roxanne, at sa huli, sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pagsisisi, ng sakit, at ng isang malamig na desisyon. Parang sinaksak ng 1,000 beses ang kanyang puso. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking ipinaglaban niya, ang pumili na talikuran siya. Tumayo si Marco. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit nakita ni Alena ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. I'm sorry, Miss Reyes, sabi ni Marco, ang boses ay mababa at formal, bawat salita ay isang punyal. Effective immediately, you're fired. Hindi na kumibo si Alena. Hindi na siya umiyak. Ang sakit ay napakalalim na parabang naubos na ang lahat ng luha sa kanyang katawan. Ang tanging nararamdaman niya ay isang nakabibinging kawalan. Tumayo siya ng marahan. Hindi siya tumingin sa board. Hindi siya tumingin kay Roxanne. Tumingin siya ng diretsyo kay Marco, isang mahaba at makahulugang tingin na puno ng lahat ng sakit at pagtataksil na nararamdaman niya. Pagkatapos, walang imik, tumalikod siya at naglakad palabas ng silid. Iniwan si Marco na nakatayo doon,
asan-pasan ang bigat ng isang desisyon na alam niyang pareho silang pagsisisihan habang buhay. Nang sumara ang pinto ng conference room, isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa silid. Isa-isang nagsitayuan ang mga board member, nag-iiwan ang mga tinging maihalong awa at paghuhusga na nakatutok kay Marco. Ang huling tingin ni Elena, isang tingin na walang luha, ngunit puno ng basag na mga piraso ng tiwala, ay tila isang multo na nanatili sa hangin. "It's for the best, darling," bulong ni Roxanne, hinawakan ang kanyang braso. Ang hipo nito, na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ay biglang naging malamig at dayuhan. Tinanggal ni Marco ang kamay nito nang hindi tumitingin. "I need to be alone," sabi niya, ang boses ay walang buhay, at naglakad palabas, iniwan si Roxanne na may bahagyang pagkagulat sa mukha. Nagkulong si Marco sa kanyang opisina. Ang opisinang dati isimbolo ng kanyang kapangyarihan ay tila naging isang malawak na kulungan. Umupo siya sa kanyang silya, ngunit ang mga mata niya ay napako sa isang lugar, ang bakanting mesa sa labas. Ang mesa ni Elena. Nandoon pa ang lahat ng gamit nito. Ang isang maliit na pen holder na puno ng mga ballpen na maayos na nakasalansan. Ang isang maliit na frame na mailarawan ng nakangiting si Liam. Ang isang maliit na bote ng hand sanitizer na may amoy ng lavender. Ang mga simpleng bagay na iyon ay bumubuo sa isang presensya na ngayon ay bigla na lamang nawala. Nawala. At siya ang nagtaboy dito. Ang bigat ng pagsisisi ay dumagan sa kanya na parang isang bloke ng semento. Ang mga salita niya, effective immediately, "You're fired," ay umalinggao sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Bakit niya iyon sinabi? Dahil sa ebidensya? O dahil sa pakiusap ni Roxanne? Pumasok si Roxanne sa opisina, ang mukha ay masaya na ngayon. "Darling, I'm so proud of you. You made the right choice. Halika, let's go out for dinner. Let's celebrate." "Celebrate?" tanong ni Marco, ang boses ay halos hindi marinig. "Roxanne, isang tao ang nawala ng trabaho. Isang ina. Anong ay celebrate natin doon?" Ang ngiti ni Roxanne ay bahagyang nawala. "Marco, she was traitor. She deserved it. We're celebrating because the company is safe. Dahil tayo ay ligtas na mula sa kanya." Hindi kumibo si Marco. Hindi niya kayang maging masaya. Ang pakiramdam ng kawalan, ang pakiramdam ng pagiging walang laman, ay mas matindi pa kaysa dati. "Pagod ako, Roxanne. Mamaya na." Naiwan siyang mag-isa muli. Ang mga mata niya ay bumalik sa mesa ni Elena. Pagkatapos ay sa isang folder sa ibabaw ng kanyang sariling mesa, ang folder na naglalaman ng solusyon ni Elena sa problema sa investor. Ang solusyon na nagligtas sa kumpanya. Kinuha niya ito at binuklat. Ang sulat kamay ni Elena sa mga nota ay maayos at malinis. Habang hinahaplos ng kanyang daliri ang mga salitang isinulat nito, isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Si Elena, nakangiti. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw ang imahe. Nasa opisina sila, gabi na, at nagtatawanan sila dahil sa isang maliit na pagkakamali sa report. Ang tawa nito, ang tunog niyon ay parang isang pamilyar na himig. Kasabay ng imahe ay ang matinding pagsakit ng kanyang ulo, isang pamilyar na kirot na tila gustong bumasag sa kanyang bungo. Napahawak siya sa kanyang sentido, napapikit ng mariin. Hindi isang traidor ang babaeng nasa alaala niyang iyon. Hindi isang traidor ang babaeng may ganoong katapat ng ngiti. Ang kanyang puso at ang kanyang utak ay nagsimulang maglaban. Ang sinasabi ni Roxanne laban sa sinisigaw ng kanyang nararamdaman. Nang humupa ang sakit ng ulo, ang naiwan ay isang malamig at matigas na determinasyon. Mayroong mali. At kailangan niyang malaman kung ano iyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero na hindi niya madalas tawagan. "David. Marco Valderrama here. Sir. Good evening po. Anong maipaglilingkod ko?" Sagot ng pinuno ng kanilang AK department, isang taong kilala sa kanyang husay at katapatan. "I need you to do something for me," sabi ni Marco, ang boses ay mababa at seryoso. Tumingin siya sa labas ng salaming pader para siguraduhing walang nakakarinig. "And this is strictly off the record." "Understood, sir. I need you to investigate the data leak incident. I want you to check everything. The access logs, the email servers,
the firewall history. And most importantly, I want you to pull the CCTV footage from yesterday, especially around Miss Reyes station and the server room. Do it discreetly. Walang dapat makaalam. Kahit si Ma'am Roxanne. Masusunod po, sir. I'll get back to you as soon as I have something. Ibinaba ni Marco ang telepono, ang puso niya ay malakas na kumakabog. Isa itong sugal. Kung mali siya, sinira niya ang buhay ng isang inosenteng tao. Ngunit kung tama siya, nabubuhay siya sa isang napakalaking kasinungalingan. Lumipas ang isang oras na parang isang taon. Hindi siya mapakali. Bawat tunog ng telepono ay nagpapakaba sa kanya. At pagkatapos, tumunog ito. Ang pangalan ni David ay lumabas sa screen. Huminga siya ng malalim bago sumagot. David. What do you have? Narinig niya ang pag-aalinlangan sa boses ni David sa kabilang linya. Sir, may problema. Anong problema? Ang CCTV footage sa araw na iyon burado. Ang mga log file mula sa oras ng sinasabing leak hanggang 2 oras pagkatapos malinis. Too clean. Halatang may nagbura at naglinis ng trail, sir. At kailangan ng high-level access para magawa yon. Nanlamig si Marco. Isang cover-up. Pero, pagpapatuloy ni David, may nahanap akong iba. Habang hinahalungkat ko ang network traffic history, may na-flag ang system na isang regular na online purchase na nakalink sa credit card on file sa ilalim ng pangalan nyo, sir. Online purchase. Anong binibili? Muling nag-alinlangan si David. Sir, isang reseta para sa gamot na pampakalma, isang uri ng mild tranquilizer. Paulit-ulit na binibili ni Ma'am Roxanne, delivered sa office, sa ilalim ng pangalan mo. Ang pag-uwi sa kanyang maliit at tahimik na apartment ay parang pagpasok sa isang libingan. Bawat sulok ay nangungusap ng kanyang kabiguan. Isinabit ni Alena ang kanyang bag sa likod ng pinto. Ang bigat nito ay parang bigat ng kanyang buong mundo. Sa loob ng kanyang bulsa, nakakuyong pa rin ang papel ng kanyang terminasyon, isang malamig at malutong na paalala ng kanyang pagkatalo. Wala na ang trabaho. Wala na ang nag-iisang paraan para manatiling malapit kay Marco. Wala na ang pag-asa. Napaupo siya sa sahig, isinandal ang likod sa pader, at doon, sa katahimikan ng kanyang tahanan, hinayaan niya ang sariling bumigay. Walang tunog. Tanging mga luha lamang ang sunod-sunod na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Mga luha ng sakit, ng galit, ng matinding kawalan ng katarungan. Paano nangyari ito? Ginawa niya ang lahat. Nagtiis siya. Nagpakumbaba. Umasa. Ngunit sa huli, itinapon pa rin siyang parang basura. At ang pinakamasakit sa lahat ay ang kamay ni Marco ang nagtulak sa kanya palabas. Matapos ang 1 oras na pag-iyak, naubos ang kanyang mga luha, ngunit ang sakit ay nanatili. Dahan-dahan siyang tumayo at pumasok sa maliit na silid ng kanyang anak. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampshade, nakahiga si Liam, mahimbing na natutulog. Ang mukha nito ay payapa, ang paghinga ay marahan. Ang kanyang anak. Ang kanyang nag-iisang dahilan. Umupo si Alena sa gilid ng kama at hinaplos ang malambot na buhok ni Liam. Sa pagtingin sa inosenteng mukha nito, isang bagong damdamin ang nagsimulang pumalit sa sakit, isang nag-aalab na determinasyon. Hindi ito pwedeng maging katapusan. Hindi para sa kanya at lalong hindi para kay Liam. Ang anak niya ay may karapatan sa isang buong pamilya, sa isang ama na kilala siya at mahal siya. Hindi na sapat ang paghihintay. Hindi na sapat ang pag-asa. Ang pag-asa ay para sa mga taong naghihintay ng himala. Ang pag-ibig na intindihan niya ngayon ay hindi isang himala. Ito ay isang laban. Hindi na iiyak si Mommy, anak, bulong niya sa natutulog na bata. Pinapangako ko, ipaglalaban kita. Ipaglalaban ko ang pamilya natin. Ibabalik ko ang daddy mo. Sa bagong lakas na natagpuan, tumayo si Alena. Mayroon siyang naaalala. Isang bagay na matagal na niyang ibinaon, kasama ng mga alaala na masyadong masakit balikan. Pumunta siya sa kanyang kwarto at lumuhod sa tabi ng kanyang kama. Mula sa ilalim, hinila niya ang isang malaki at maalikabok na kahon. Ang kahon ng kanilang nakaraan. Dahan-dahan niyang inangat ang takip. Ang amoy ng lumang papel at natuyong mga bulaklak ay sumalubong sa kanya.
Sa loob, naroon ang lahat. Ang mga litrato mula sa kanilang mga date. Ang mga love letter na isinulat ni Marco para sa kanya noong sila'y magkasintahan pa. Ang una nilang family picture, kasama ang bagong silang na si Liam. Kinuha niya ang isang maliit na hard drive. Isinaksak niya ito sa kanyang lumang laptop. Sa loob nito ay mga folder ng video, maayos na nakapangalan ayon sa petsa. Pinili niya ang isa, Liam's 3, a birthday. Nag-double-click siya. Ang screen ng laptop ay biglang nagliwanag sa isang masayang eksena. Nasa hardin sila ng dati nilang bahay. Puno ng mga lobo at bisita. Sa gitna ng lahat, si Marco, nakangiti ng pagkalawak-lawak, karga-karga si Liam sa kanyang mga balikat. Say happy birthday to Daddy, champ, sabi ng Marco sa video, ang boses ay puno ng sigla at pagmamahal. Happy birthday, Daddy, sagot ng maliit na si Liam at humalik ito sa tuktok ng ulo ni Marco. Humalakhak si Marco sa video. Ang tawa na iyon, isang tunog na halos kinalimutan na ni Alena, ay tumago sa kanyang puso. Ito ang Marco na minahal niya. Ang masayahin, ang mapagmahal na ama, ang kanyang asawa. Isang luha ang pumatak sa kanyang kamay. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng determinasyon. Ito ang katotohanan. At kailangan itong makita ni Marco. Ipinagpatuloy niya ang paghahalungkat sa kahon. Sa ilalim ng mga album at mga sulat, nandoon ang isang malaking brown envelope na matagal na niyang kinalimutan. Kinuha niya ito. Ang laman, mga dokumento. Binuklat niya ang mga ito. Naroon ang kanilang marriage contract. Ang birth certificate ni Liam. At sa pinakailalim, isang dokumento na nagpakaba sa kanya. Ang orihinal na medical abstract ni Marco mula sa ospital, ilang araw matapos ang aksidente. Inilabas niya ito at binasa ang huling bahagi, ang key prognosis, na isinulat ng unang doktor na tumingin sa kanya. Patient shows significant signs of post-traumatic amnesia. However, initial scans show no permanent structural damage to the brain. Prognosis for eventual memory recovery is very good with proper therapy and a familiar, supportive environment. Prognosis for eventual memory recovery is very good. Napakalinaw. Biglang bumalik sa isip ni Alena ang sinabi ng doktor na ipinakilala ni Roxanne, ilang linggo matapos ilipat si Marco sa private care. Sinabi ng doktor na iyon na malala ang pinsala, na halos imposible nang bumalik ang memorya, at ang pinakamabuting gawin ay tulungan siyang magsimula ng bagong buhay. Isang kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan. Sinarado ni Alena ang laptop. Inayos niya ang mga dokumento. Ang mga litrato, ang mga video, ang medical abstract, ito ang kanyang mga sandata. Ang paghihintay ay tapos na. Panahon na para lumaban. Hindi na siya ang babaeng iiyak na lang sa isang sulok. Siya si Alena Reyes Valderrama. At babawiin niya ang kanyang asawa. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Karaniwan ay hindi niya ito sinasagot, ngunit sa hindi malamang dahilan, kinuha niya ito. Hello? Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya, tanging ang marahang paghinga lamang ang kanyang naririnig. Akmang ibababa na niya ang tawag ng isang boses ang nagsalita, isang boses na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang boses na kilalang kilala niya. Alena D. Nanginginig. Nag-aalinlangan. Ngunit walang duda, si Marco iyon. Alena, si Marco to, pwede ba tayong mag-usap? Ang bawat segundo ng paghihintay sa coffee shop ay parang isang pagtapak sa mga bubog para kay Marco. Pinili niya ang isang mesa sa pinakasulok na bahagi, malayo sa mga tao, ngunit bawat pagbukas ng pinto ay nagpapakaba sa kanya. Paano niya haharapin si Alena? Ang babaeng sinaktan niya, tinanggal sa trabaho, at ngayon ay hihingan niya ng tulong. Nang pumasok si Alena sa pinto, sandaling natigilan si Marco. Iba ang tindig nito. Wala na ang bahagyang pagyuko ng isang sekretarya. Ang kanyang paglakad ay may bigat, may kumpiyansa. Ang kanyang mga mata, kahit may bakas pa ng sakit, ay mayroon ng ningning ng katatagan. Umupo ito sa tapat niya, walang imik at naghintay. Alena, panimula ni Marco, ang boses ay bahagyang paos. Salamat sa pagpunta. Tumango lang ito. Una sa lahat, huminga siya ng malalim.
gusto kong humingi ng tawad. Sa pagtanggal ko sa'yo sa trabaho. I was wrong. I should have trusted you. Bakit nagbago ang isip mo, sir? Tanong ni Alena, ang boses ay kalmado ngunit may talim. Ang pagtawag nito sa kanya ng sir ay isang malinaw na pader sa pagitan nila. Sa halip na sumagot, inilabas ni Marco ang isang papel mula sa kanyang bulsa. Isang printout ng impormasyon na nakuha ni David. Inilapag niya ito sa mesa at itinulak palapit kay Alena. Dahil dito, tiningnan ni Alena ang papel. Isang listahan ng mga online purchase. Reseta para sa isang tranquilizer. Paulit-ulit. Binili ni Roxane sa ilalim ng pangalan niya. Nakita ni Marco ang pag-igting ng panga ni Alena, ang pag-unawa sa mga mata nito. Ang mga vitamins na pinapainom niya sa akin, sabi ni Marco. Ito pala yon. Gamot na pampakalma na siguro ay pumipigil din sa pagbalik ng alaala ko. Hindi lang yan ang kasinungalingan niya, mahinang sabi ni Alena. Mula sa kanyang malaking bag, inilabas niya ang isang brown envelope. Inilapag niya ito sa mesa. Ito ang katotohanan. Binuksan ni Marco ang envelope. Ang unang papel na nakita niya ay isang medical abstract. Ang orihinal. Mula sa unang ospital. Binasa niya ang huling pangungusap. Prognosis for eventual memory recovery is very good. Parang sinuntok si Marco sa sikmura. Very good. Ang layo sa sinabi sa kanya ni Roxane at ng doktor nito. Ang layo sa halos imposible na paulit-ulit nilang sinasabi. Pagkatapos may isa pang papel. Ang kanilang marriage contract. Ang mga pangalan nila, Marco Valderrama at Alena Reyes. Nakakabit dito ang isang litrato nila mula sa araw ng kasal. Ang masayang ngiti. Ang pagmamahal sa mga mata. Asawa kita, bulong ni Marco, hindi isang tanong, kundi isang pag-amin sa isang katotohanang matagal nang ibinubulong ng kanyang puso. Hindi sumagot si Alena. Sa halip, kinuha nito ang cellphone at may pinindot. Iniharap nito sa kanya ang screen. Isang video. Isang batang si Liam at siya. Karga-karga niya. Nagtatawanan sila. Happy birthday, Daddy. Doon, bumigay ang lahat ng depensa ni Marco. Ang mga piraso ng puzzle, ang pamilyar na amoy, ang kirot sa kanyang dibdib kapag nakikita si Liam, ang mga panaginip, ang halik, lahat ay nag-ugnay-ugnay. Hindi ito isang simpleng panloloko. Isang buong buhay ang ninakaw sa kanya. Ang asawa niya. Ang anak niya. Alena, Akodi. Bago pa man niya matapos ang sasabihin, isang malakas na boses ang sumigaw ng kanyang pangalan. Marco. Napalingon sila. Nakatayo malapit sa kanilang mesa si Roxane, ang mukha ay namumula sa galit, ang mga mata ay nag-aapoy. Paano siya nasundan dito? Anong ginagawa mo dito kasama ang babaeng yan? Sigaw nito, hindi alintana ang mga taong napapatingin na sa kanila. Pagkatapos mong malaman ang panloloko niya, dito ka pa rin pupunta? Napakagaling mo talagang mangakit ng ahas, Alena. Tama na, Roxane, mariing sabi ni Marco, tumatayo. Ngunit hindi nagpapigil si Roxane. Lumapit ito at akmang susugurin si Alena. Ikaw namang aagaw ka. Sinisira mo ang buhay namin. Sa isang iglap, humakbang si Marco, iniharang ang kanyang katawan para protektahan si Alena. Hinawakan niya ang mga braso ni Roxane para pigilan ito. Ang lakas ng galit na nararamdaman niya para dito ay nakakagulat. Sinong nang aagaw, Roxane? Malamig na tanong ni Marco, ang boses ay puno ng panganib. Sinong sumira ng buhay? Sinong nagsinungaling sa loob ng 2 taon? Natigilan si Roxane. Ang galit sa mukha nito ay napalitan ng gulat at pagkatapos ng takot. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka nang magpanggap, putol ni Marco. Alam ko na ang lahat. Sa labas ng coffee shop, sa kabilang kalsada, may isang batang lalaki na kalalabas lang mula sa isang maliit na bookstore, kasama ang yaya nito. Narinig nito ang sigawan. Nakita nito ang kanyang ina. Nakita nito ang kaguluhan. Mommy! Ang boses ni Liam ay tumawid sa kalsada. Napalingon si Alena, ang mukha ay puno ng takot. Liam, stay there. Ngunit ang bata, sa kanyang pag-aalala, ay hindi nakinig.
Bumitaw ito sa yaya nito at nagsimulang tumakbo patawid sa kalsada, patungo sa kanyang ina. Kasabay noon, isang kotse ang mabilis na lumiko sa kanto. Ang driver ay hindi napansin ang maliit na batang tumatakbo. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang sigaw ni Alena. Ang papalapit na kotse. Ang maliit na katawan ni Liam. Sa isipan ni Marco, walang amnesia. Walang pagkalito. Tanging isang purong, primal na instinct. Isang bagay na mas malalim pa sa anumang alaala. Anak! Isang sigaw na nanggaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Itinulak niya si Alena at Roxanne palayo at tumakbo ng buong bilis. Sa huling sandali, narating niya si Liam. Niyakap niya ito at itinulak sila pareho papunta sa gilid ng kalsada, kasabay ng isang nakabibinging tunog ng pagpepreno ng mga gulong sa aspalto. Ang sigaw ni Marco, anak, ay isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Alena. Bago pa man niya maintindihan ang lahat, ang mundo ay tila gumalaw sa slow motion. Ang pagtakbo ni Marco. Ang pagyakap niya kay Liam. Ang marahas na pagtulak. Ang nakabibinging pagpreno ng sasakyan. At ang malakas na kalabog ng dalawang katawan na bumagsak sa semento. Marco. Liam. Ang sigaw ni Alena ay isang purong agonya. Tumakbo siya, hindi alintana ang panganib, ang puso niya ay parang sasabog sa kanyang dibdib. Sa isang sulok ng kanyang paningin, nakita niya si Roxanne na natigilan, ang mukha ay isang maskara ng purong takot at pagkabigla, hindi dahil sa nangyari, kundi dahil sa isang salitang binitiwan ni Marco. Anak! Ngunit wala siyang pakialam kay Roxanne. Ang buong mundo niya ay nasa sahig, sa tabi ng kalsada. Una niyang dinulugan si Liam, na napahagulgol na sa takot ngunit walang galos. Niyakap niya ito ng mahigpit. Okay ka lang, baby. Yure okay, paulit-ulit niyang sabi, habang ang mga mata niya ay lumipat sa lalaking nakahiga sa tabi nito. Si Marco. May gasgas ito sa braso at sa noo, dumudugo ng bahagya. Nakahiga ito, ang isang braso ay nakaprotekta pa rin sa pwesto kung nasaan si Liam kanina. Dahan-dahan itong gumalaw, umuungol sa sakit. Marco, sabi ni Alena, ang boses ay nanginginig. Marco, okay ka lang ba? Dahan-dahang iminulat ni Marco ang kanyang mga mata. Sa simula, ang mga ito ay puno ng sakit at pagkalito. Ngunit habang nakatitig ito sa mukha ni Alena, may isang bagay na nagbago. Ang blankong tingin na 2 taon niyang tinitiis ay unti-unting naglaho. Napahawak ito sa kanyang ulo. Ang anghardin ni. Bulong nito. Ang kasal ang mga puting rosas si Liam D. Ang bawat salita ay isang tibok sa puso ni Alena, isang pag-asa na hindi niya pinangahasang paniwalaan. Ang pagkalito sa mga mata ni Marco ay napalitan ng pagkilala. Isang pagkilala na matalim, masakit, at puno ng lahat ng emosyon mula sa 2 taong ninakaw sa kanila. Tumingin ito kay Liam na umiiyak sa kanyang bisig, pagkatapos ay tumingin itong muli sa kanya. Alena, bulong nito. Hindi Miss Reyes. Hindi ang pangalan ng isang estranghero. Kundi ang pangalan ng kanyang asawa. Ang mga luha na pinigilan ni Alena ay bumuhos na. Marco. Asawa ko, sabi nito, ang boses ay basag, puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng pagtitiis, ay naglaho. Tinulungan niyang makaupo si Marco. Walang salitang namutawi, niyakap siya nito ng mahigpit, kasama si Liam na nasa gitna nila. Ang mga bisig na iyon ito ang kanyang tahanan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na sa wakas, buo na ulit sila. Patawad, Alena patawad, anak di. Paulit-ulit na sabi ni Marco, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang buhok, ang mga balikat nito ay nanginginig. Hindi ko alam, hindi ko naaalala, patawarin niyo ako. Dede, okay na, sabi ni Alena, hinahaplos ang likod nito. Nandito ka na. Nagbalik ka na sa amin. Sa di kalayuan, ang tunog ng papalapit na sirena ng pulis ay nagsimulang marinig. Tila may isang taong nakasaksi sa lahat at tumawag ng tulong. Dahan-dahang kumalas sa yakap si Marco, ngunit ang kamay nito ay nanatiling mahigpit na nakahawak sa kamay ni Alena. Marahan nitong hinaplos ang pisngi ni Liam. Daddy's here. Hindi na ako aalis. Pagkatapos, tumayo ito. Ang bawat galaw ay may bigat, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid at matatag.
Humarap ito kay Roxanne na namumutla at nanginginig sa isang sulok. Ang Marco na kaharap ni Roxanne ngayon ay hindi na ang lalaking nalilito at madaling manipulahin. Ang mga mata nito ay malamig na parang yelo, puno ng isang galit na mas malalim pa sa anumang sigaw. Umalis ka na, mariing sabi ni Marco. Umalis ka na sa buhay namin. Marco, as can explain me. Nagsimulang makiusap si Roxanne. Explain, isang mapait na tawa ang kumawala kay Marco. Ipaliwanag mo ang 2 taon ng kasinungalingan. Ang paglalason mo sa akin. Ang paghihiwalay mo sa akin sa pamilya ko. Wala ka nang kailangang ipaliwanag, Roxanne. At mananagot ka sa lahat ng ginawa mo. Sakto namang dumating ang mga pulis. Lumapit ang isang opisyal kay Marco. Sir, kayo po ba ang sangkot dito? Tumango si Marco. Ako po,